Dear Dr. Love, magandang gabi po sa lahat ng buo-buo ng programang Dr. Love. Ako po si Claire, tubong Paranaque, 28 anyos. Dr. Love, ako po ay isang single mom. Noong 22 years old po kasi ako, nagkamali ako at naging mapusok. Ganun pa man, pinanindigan ko at hindi dinamay ang batang nabuo. Kaya naman heto, napakasaya ko kasama ang aking baby boy. Laging sinasabi ng aking mga magulang na kaya raw lalaki ang una kong anak dahil ayon daw po sa Biblia, ito raw ay paraan ng Panginoon para maranasan kong mahalin ng tunay ng isang lalaki, which is yung anak ko, dahil wala na raw pong magmamahal sa aking lalaki. Sa tuwing sinasabi nila sa akin yun, hindi ko malaman kung malulungkot ako o matutuwa. Nalulungkot dahil siyempre, nagkamali man ako noon, nangangarap pa rin ako magkaroon ng pamilya at umaasang may tatayong ama para sa aking anak. Para maranasan na naman niya na magkaroon ng kumpletong pamilya. Masaya naman dahil kung tutuman, at least binigyan ako ng Panginoon ng baby boy na mamahalin ako forever. Ngayon, Dr. Love, sa kabila ng laging pang-aalas ka sa akin ng aking ama at ina, sobrang thankful pa rin ako at nagpapasalamat ako dahil kahit pa naging dalagang ina ko, tanggap pa rin nila ako at love na love nila ang baby boy ko. Kahit hindi na ito baby, bine-baby pa rin namin. Kaya nga lang, Dr. Love, totoo atang hindi mo makukuha ang lahat. Kasi po ba, sa kabila ng pagtanggap sa akin ng mga magulang ko at pagtanggap nila ng maluwag sa anak ko, ayaw na nila ako magkaroon pa ng asawa. Hindi ko po siniseryoso noon kapag binabanggit nila ito. Buong akala ko kasi na trauma sila sa nangyari sa akin na nabuntis at iniwan. Pero alam mo, Dr. Love, seryoso po pala sila rito. Nito po kasing taon, mayroong lalaking masugid na nanliligaw sa akin samantalang talagang napakamasugid niya, Dr. Love. At ang number one na kinababaliwan ko sa kanya, love na love niya rin po ang baby boy ko. Todo asikaso, todo alaga, kung paano siya sa akin, ganun din po siya sa baby boy ko. At nung 6 na buwan na siyang nanliligaw, tinatawag niya na nga po ang anak ko na anak at tinatawag naman siya ng anak ko na papa. Sinasabihan ko siya na huwag kasi baka masaktan lang ang anak ko kapag nawala siya. Pero ang giit niya sa akin, hindi raw po siya mawala at paninindigan niya ako. Alam mo, Dr. Love, grabe yan sa'yo ko. Lalo kapag nakikitang masaya ang anak ko, napaka-genuine po ng lalaking nanliligaw sa akin. Promise. Kaya pa man, nakuha niya man ang puso naming mag-ina, ang puso ng mga magulang ko, hindi niya po masungkit hanggang ngayon. Hindi siya pinapansin at madalas pa nga ay sinusungitan siya. Nito lamang buwan, nagpaalam na ako kay mama at papa at sinabi ko na bala ko nang sagutin ang manliligaw ko. Pinaliwanag ko sa kanila kung bakit, pero Dr. Love, ang sinagot lang po sa akin ng magulang ko ay bulalas na salitang walang utang na loob. Wala raw po akong utang na loob. Matapos daw nila akong tanggapin at tulungan ng mabuntis ako, may gana pa raw akong hindi sundin ang utos nila. Isa pa, Dr. Love, isinusumbat din nila na hindi nila ako pinalayas noon na dapat naman daw talagang matagal na akong pinalayas. Hindi ko po maintindihan, Dr. Love. Siguro nga po ay nasaktan sila sa nangyari noon, pero tingin ko naman po ay hindi tama na pagbawalan akong sumaya at makaranas ng buong pamilya. Buhat ng mga anak ako, nagtrabaho na ako at ako rin naging breadwinner sa amin dahil
Bago pa man ako mabuntis, mahirap naman na talaga ang buhay namin. Kaya ang pambawi ko na lamang kina mama at papa noon dahil hindi nga po ako napagtapos ay tulungan sila sa buhay. Hindi naman po ako nagkulang kahit noon na hindi pa po sila senior. Lalo na po ngayong senior na sila. Kahit may anak ako, masasabi kong todo alaga ako sa kanila. Pero bakit po ganun, Dr. Love? Sinabi ko na rin po ito sa manliligaw ko. Ang sabi niya lamang po sa akin, suyuin ko pa sila mama at papa. Huwag ko raw sabayan ang galit nila. Pero nahihiya ako sa manliligaw ko at masyado ng matagal. Paano ko po ba mapapapayag si mama at si papa? Maraming salamat. Gumagalang, Claire.